Dumating ba sa point ng buhay mo na parang nawawalan ka na ng hope? Tiningnan muna po ako ni Zoe na hindi nagsasalita. Tapos sabi po niya sa akin, Daddy, ayaw na. Hawak-hawak ko yung kamay ni Zoe. Sabi ko, tapos na. Sana maging malapa po kayo. Bigay niyo sa akin yung anak ko. May feeling na may sinisisi ka sa sarili mo dahil baka may pagkukulang ka sa pag-aalaga. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amore. Actually, the very first time na mag-feature po tayo ng isang celebrity family. It's really actually an honor. Mga anak-anakan ko na to. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila. Ngayon may mga anak na, mga apo ko na sila. May anak-anakans at mga apo. Katunying Anthony Taberna, Rosel Taberna, and their two beautiful daughters, Zoe and Helga. Thank you po ulit. Di ba dapat ako ang magpasalamat sa inyo? Alam ko, napaka-busy nyo, pero and yet, naisingit nyo pa rin kami. Nako, ang totoo po nun ay kahit na ano pa sabihin nyo, kami nagpapasalamat dahil nung nag-uumpisa kayo, naalala namin ni Rosel, tayo rin eh. Oh. Ibang aura eh, di ba? Yung happiness, yung ano talaga, it shows. Talaga po naman kasi, tita, napakasaya po namin. Naalala kasi namin, ganitong panahon, last year, masyado kaming malungkot. Pero ngayon, iba po talaga, napakabait ng Panginoon Diyos sa amin. Kaya kung nakikita nyo na parang nagmamanifest sa mga mukha namin ng kasiyahan, galing po sa puso yun. Totoo. At kakaiba eh. Kakaibang kasiyahan. Di ba? This is exactly the opposite of what happened last year. Opo. Right? Ikaw, kumusta ka na? Okay naman po, tita. Grabe. This past few days, dahil, yun nga po, a year ago, December din yung nangyari, yung mga hindi magagandang events sa family po namin. And just this morning, I was looking back, nakita ko yung date. Kasi po may sa phone, time hop, lumalabas yung mga dati. So, nakikita ko, I feel very emotional. Kasi po parang a year ago, hindi ko iniisip na ito, na nandito po tayo ngayon. I was thinking of a different scenario because of the pandemic and because of what happened to us. Pero it's the opposite of what it is now. Sobrang happy po namin, kumpleto yung pamilya namin, at bumabalik na po yung mga negosyo, at saka isa pa po, lalo pong naging stronger yung faith namin and yung pagsasama-sama. Hindi lang po naming apat, kundi po nung buo naming pamilya. Kumusta ka na, anak, Helga? I'm very good po. Because just like what my mom said, compared to last year and the past few years, like with the pandemic po and then what happened to Achi, compared to this year, it became very more joyful and we can go to face-to-face classes now and we can get to bond with the family, mga cousins po namin, even our friends po. And I'm very happy that everybody's well. Alam mo, kinikilabutan ako. Ba't kaya? Oo. Anak, alam mo, you are an inspiration to a lot of people. Kumusta ka na ngayon? I'm doing well na po. Like, most of the people around me even forget po na nagkaroon po ako ng sakit po. Like, ganun na po ako ka-back to normal po. I'm able to go out with my friends. I'm able to spend time with my family po. And I just feel like a normal kid now. Like, excluding lang po yung mga checkups po na super bihira na lang po. I feel like a normal person na po. Alam mo, grabe ang tapang mo. Sobrang at a very young age, you're only 14. Bakit ganun ka katapang? Just like I always say po, I didn't do anything for myself po. I didn't fight for myself po. Through the process, hindi po yung sarili ko po yung iniisip ko po. That's why, pansin ko looking back now po, nagtataka po ako, but sa lahat po nang nangyayari sa akin, siguro 1 or 2 times lang po ako umiyak sa hospital. Ganun po. Kasi po, besides po sa I pray to God po for strength po. I know that I'm fighting for my family, for my friends. Kasi po, if I didn't fight po, hindi po ako yung mawawalan. Yung family ko po and yung friends ko po yung mawawalan. That I know that I'm important to them po, so I fought for them po. Dumating ba sa point ng buhay mo na
parang nawawalan ka ng hope? All the time po, especially po when we were in Singapore po. The first time po kasi I was diagnosed po, I was a kid po, and actually, lahat po nang nangyari sa akin ng sugar-coated po. I didn't know what was happening to me kasi nga po, didn't want po na ma-pressure po ako, didn't want po na matakot po ako. So, they didn't tell me. And I went through it without completely knowing it. Pero last year po, when I was already 13, when I was diagnosed po with another type of cancer po, they didn't tell me as well, but I already knew because I was more mature during that time. And super dami po talaga times na iniisip ko na, okay, wala na talaga. Few months, few days na lang po. During that time po talaga, hindi ko po alam. Minsan kinakabahan po ako pag tulog ko po, di na po ako magigising, ganun po. Sobrang dami ko pong times na ganun. Pero everyday po pag gising ko po, nagpo-pray po ako because I feel so lucky that I still have my life to live. Ikaw, Helga, anong naging contribution mo? Siyempre kasi nakikita mo yung mom mo, your dad mo, lalo na yung ailing sister mo. Ano ang ginawa mo? Aside po from being my sister's donor, ako po yung parang, since ako po yung bunso, they always called me like the joy po, or like, yung nagpapatawa po sa family. I'm very close to my sister po. Like, if I had a one best friend po, she would be that person po. I needed to be strong because I knew that I was one of the people that needed to be strong so that my sister would be strong as well po. Ang galing. Considering na you were only 12 at that time. The first time po na ma-diagnose si Zoe with AML, ALL pala muna, yung acute lymphoblastic leukemia. Ano lang po siya noon 11 lang po siya noon. December 2019. Wow. December 10. Oo. December 2, 2019. Oo. 3 years ago, nakita po namin kung gaano kahirap para sa kanya yung chemotherapy and all, yung mga side effects po ng chemo, kung paano po siya naging mahina. Imagine, yun po ay mas mabait na leukemia pa po yun. Ha? We were hoping all along na okay na po siya. Dumating po yung December 2021 na nag-complain na naman po siya ng mga sakit na dibdib, sakit na likod, masakit na buto. So, about this time last year, balik po kami sa ospital. And natuklasan po na yung pong kanyang ALL ay para po ba siyang nag-morph into a more aggressive and a more dangerous type of leukemia na ang tawag po ay AML, yung acute myeloid leukemia. Siyempre, para po kaming pinagsakluban ng langit at lupa doon dahil sa ang tsansa po ng survival sa AML ay napakaliit versus ALL. Ang naging desisyon po namin dalhin po siya sa ibang lugar. Ewan ko ba kung bakit lahat na yata ng klase ng pagsubok dinaanan natin noon. During that time po, when we were thinking of bringing Zoe to Singapore, naka-lockdown po ang Singapore, sarado po ang border. Kahit may sakit, hindi po kami papayagang makapasok. So, sinubukan pa rin po namin. Siyempre, nanalangin kami sa Panginoon Diyos na sana mapayagan kami. Unang try po namin, rejected po agad. Denied po yung request namin para magpunta ng Singapore. Panalangin uli kami. So, may mga ibang mga tao na, well, baka pwedeng banggitin ko na yung mga tao na tumulong po sa amin. Communicate po kami kay former President Duterte through Senator Bongo para po baka pwedeng intercede. Yes, and in our behalf, Tapos, tinawagan po namin si Senator Alan Cayetano, who was a former DFA secretary. Tapos, kung hindi man po pwede doon, lahat ng nasa phonebook ko, parang gusto kong tawagan eh. Si Senator Dick Gordon, siya po ang chairman ng Red Cross, di po ba? Baka ako pwedeng Red Cross to Red Cross. So, lahat po sila ay gumawa ng effort para magbigay ng representation po sa Singapore government. Alam niyo, nung birthday ko, January 16, this year, na parang ang regalo sa akin ng Panginoon Diyos sa amin, ay ni-reverse po ng Singapore government yung una nilang denial doon sa aming request at pinayagan po kaming makaalis. So, January 19, nasa Singapore na po kami. So, the long and short of it, dumaan po uli si Zoe sa napakabigat na proseso ng chemotherapy. Mabigat yun, di ba? Sobrang hirap na hirap po si
si Zoe doon. Pagkatapos po na nagkaroon na po ng remission, March 22, tama-tama, ang March 22, 2022, siya po ay dumaan sa tinatawag na stem cell transplant. Kami pong dalawang mag-asawa, tinest po kami kung pwede kaming maging donor. Hindi po kami match. Ang perfect match po si Helga. Kaya po, nung ginawa na po yung transplant, sobrang isang buwan pa ho kaming nasa ospital, walang labasan. Walang labasan sa ospital. Nagpalitan po kami ni Rosel tigto 2 weeks. Tapos nakita na po namin talagang unti-unti pinakinggan ng Panginoon Diyos yung panalangin namin. Kami po ay gabi-gabi mula po noong December last year, tuwing 9 o'clock ng gabi, kahit online lang yung iba naming kamag-anak, nakasama at ibang kaibigan, nagpe-pray po kami na nakaluhod sa Panginoon Diyos para po gumawa ng himala kay Zoe. Hindi po madali yung buong proseso na yun. There was at least a couple of times na akala ko tapos na eh. Dahil nung pagkatapos po niya nung first cycle ng chemo, nagbumagsak po ng 6 na lamang yung platelets niya. Oo. 6 po Oo. alam niyo naman kung gaano kadelikado yun. So nag-internal bleeding po siya. Meron po isang pagkakataon na dumudugo yung ilong niya non-stop. Tapos, pasensya na po sa termino, sumusuka pa siya ng dugo sabay. Natiis po ni Zoe yun, mula 9 o'clock ng gabi hanggang 2:30 ng madaling araw. Non-stop po yun sa hospital. Imagine po yung dami ng dugo na lumabas sa kanya. And I can still remember vividly yung pong isang eksena namin ni Zoe habang nagpapalitan kami ng nurse sa salo ng dugo niya, tapos pag-pinch ng ilong niya. Tiningnan muna po ako ni Zoe na hindi nagsasalita. Tapos sabi po niya sa akin, Daddy, ayaw na. Ayaw ko na. She was giving up na. She was, I thought at that very moment, she was giving up. Were you giving up? Pagod na po kasi ako nun. Hindi ko na din po alam kung ano po yung sinasabi ko. Super pagod na po talaga ako. Tumutugo po yun ako, sumusuma po ako ng dugo. Tapos ako din po yung sumasalo po kasi 3 lang po kami din yung si ate nurse po, si Daddy, tapos ako po. Tapos ang tagal po dumating ng platelet na pina-order po ng Dr. Babo para ma-transfuse po. Pero kahit po nung pinansfuse na po ako, hindi pa din po siya tumitigil. So super tagal po. Pagod na po talaga. Hirap na hirap ka na rin. Sabi ko sa kanya, wag kang matutulog. Mag-pray ka lang. Nagpe-pray lang po siya. Yun lang po ang ginagana, magpe-pray. Pero, tita, sabihin ko po sa inyo, talagang kahit na nagtatapang-tapangan ako, hawak-hawak ko yung kamay ni Zoe, sabi ko, tapos na. Pero, sana maghimala pa po kayo. Bigay niyo sa akin yung anak ko. At ang inuulit ko naman panalangin ko po nun, tita, kung pwede, palit na lang. Ako na lang kung pwede, ng oras na yon, ako na lang bigla yung magkasakit, tapos gagaling na siya. Kasi nasabi ko naman po, lagi naman at alam nila to, na boundary naman ako Yes, I am almost 48 years old now, pero nasubukan ko na yung pinakamahirap na, naging napakahirap namin, halos wala kami makain. Nasubukan kong magkaroon ng konti. Nasubukan kong magkaroon ng marami. Subukan kong walang-wala, tapos makilala ng tao. So, kumbaga, boundary na po ako. Sabi ko, bigay nyo na lang sa akin yung sakit. Paligtasin nyo naman po si Zoe at marami pang pangarap po ito. Pero hindi po naman siya pumayag. Pinagaling po niya si Zoe ngayon. Kaya napakabait po ng Panginoon Diyos po. You as a mom, pareho tayong nanay, I mean, seeing your daughter in that situation, paano mo ito hinandle? Sobrang may feeling, at alam naman po nila yon, may feeling na may sinisisi ka sa sarili mo dahil baka may pagkukulang ka sa pag-aalaga, o bakit nagkaganito. May ganun pong feeling, and lagi naman po ang kino-comfort ni Anthony na hindi ganyan, wala kang pagkukulang, ginawa mo lahat. Pinaliwanag naman sa atin ng doktor kung bakit. And siguro ito yung kapalaran natin. And it's more of ano ba yung matututunan? Ano ba yung mensahe ng Diyos sa atin? Bakit ba nangyayari sa atin to?
So, nag-focus po kami doon, tinapangan lang po namin. Ako po, kung mag-uusap kami mag-asawa na malungkot kami, ano kung dapat natin gawin next, kaming dalawa lang. Pero pag magkakasama po kami, na nando kaming apat lang po, walang household help, kami lahat talaga. Tapos po, isa lang yung pwede sa ospital. Tapos si Helga po ay nasa apartment. So, hindi rin siya pwedeng mag-isa. So, palitan lang po talaga kami. Hindi kami pwedeng magkakasama For sa 6 ospital. months. For 6 months. Nung medyo latter part na po na nag-open yung border, siguro mga last 2 months, dun pa lang po na pwede na kaming dalawin ng mga kamag-anak. Pero yung the first, po namin, 3 to 4 months, kami lang po talagang apat. So, palitan lang po kami sa ospital. Yun po yung buhay namin. Sobrang naging closer po talaga kami sa isa't isa. Naging mas matapang kami. And ako po kapag nakakaisip ako ng hindi magaganda, kinakausap ko yung sarili ko na erase, hindi mangyayari to. Ang mas iniisip ko po yung looking forward ako na makakauwi na kami, makakasama na namin yung pamilya namin. Nakita ko po yung lahat ng hirap ni Zoe. Meron kaming tigisang episode po eh. Si Anthony po yung nagbe-bleed. Yung ako naman po yung kasama niya sa ospital. Sobrang tumaas naman po yung heartbeat niya. Nag-palpitate, nag-chill, umabot po ng 180 yung heart rate niya. Yun pong eksena namin sa ospital na yun. Para po ako nanonood ng movie, nandun nagkakagulo lahat yung mga nurse, lahat ng doktor, nandun, tumitirik po yung mata ni Zoe. Parang, iniisip ko po noon, pag napunta ako sa ganun sitwasyon, pag nanonood ka ng movie, matataranta ka. Hindi po ako makapagsalita. Like, parang nag-freeze lang po ako sa isang gilid. Kasi I thought, nandun ba sila, magre-revive? Kasi nakatirik na po yung mata ni Zoe. Parang lumilindol sa lakas ng, bed. Sobrang umuuga. And I was the only one there. Syempre po, natatakot ako. Hindi ko naman din matawagan si Anthony kasi ayoko naman na mas magpanic siya. Pero after that po, nakalagpas naman po kami. And sabi ko nga noon, dudugtungan pa talaga ng ama yung buhay ni Zoe. Inaalala ko po talaga, hindi ko po ma-imagine na nandito na po kami ngayon, magkakasama na po tayo, and si Zoe po is nakakapasok na sa school. Sobrang grateful po. Opo. Talaga pong totoo po na nagbibigay ng himala ang Diyos sa mga tapat niyang mga hinirang. Para sa akin po, like, when you went through that situation po, like, nagka-cancer po kayo, like, may mga time po talaga na hindi pa din po ako makapaniwalang nangyari po sa akin yun eh. Yung, kunwari makatulog po ako ngayong gabi, minsan po iniisip ko po na paggising ko, flashback po to 11 years old po ako, tapos panaginip lang po lahat. Palagi ko po yung naiisip na baka hindi po totoo, baka nanaginip lang po ako. Tapos, even after po na nangyari yon, may impact pa din po siya sa akin eh. For example po, kapag meron lang po akong onting sakit sa katawan, paranoid po ako, so super paranoid. I can't blame you. Opo, as in, kunwari sumakit lang po yung tuhod ko po, iniisip ko po na kagad na nag-relapse po ako, babalik na naman po ako sa ospital. Ganun na po ako ka-paranoid sa lahat ng ginagawa ko po. And it really left a mark on me po, yung ganun pong bagay. Ang dami po talaga ako naisip ng scenario na what if, nung January nga po, nung dumugo po ilong ko, nung nanginig po ako nanginig, what if wala na po talaga ako nun. So, ang dami ko po kasing gustong gawin. May pangarap po ako. Gusto ko po pong magtrabaho. Gusto ko po pong mag-meet ng more people po. At magtapos ng pag-aaral mo. I want to achieve my dreams po. I want to do that. Pero, during that point of my life po, sabi ko, wala, dito na matatapos. 14 years old ako. 13 years old po ako. Di man lang ako nakatapos ng second year junior high po. Super thankful ko lang po talaga. Yun lang po yung nararamdaman ko after all this po. Hindi lang po kay God, pati po sa family ko po, sa friends ko po na they did nothing but support me po during those times. And pray for you. Po. Yes po. And pray for me po. Yun lang naman po. That's what I feel po after everything that happened. Yun po yung one of the times where I really needed to stay tough. Like, I needed to still make my parents happy and my sister happy kahit even I was affected. Like, yung kwento po ng dad ko po, yung dumugo po yung nose ng ate. I remember po, my mom and I were left in the apartment po. I was using my phone lang po. I wanted to like, gusto ko lang po process po yung nangyari po na yun. So, I wasn't doing anything. And I think
my mom po, she was so stressed po nun. I remember po na parang she probably thought na I didn't care or she probably thought na phone lang po ako ng phone kahit di pa ako apektado nun. Pero when I went to my room po, gusto ko na lang po umiyak. I kept on crying. I'm super thankful po kasi God po listened to our prayers and everybody who prayed for us, everybody who helped our family, our dream family is here na po. She's much better na po right now and that makes me really happy po. Hindi ko nga alam na marunong magsalita itong mga ito eh. Po, dahil Sobra ka naman. pagka nag-uusap naman kami, kasi puro kalokohan lang naman sinasabi ko sa kanila, puro joke na, mga daddy jokes. Pero actually, listening to both of them, siyempre, proud dad po ako sa kanila. And not only that, ang natutuwa po ako higit sa lahat, yung hindi nila nakakalimutan, yung pong ginawa ng Panginoon Diyos sa amin. Lahat ng ito, gaya na sinasabi ko sa kanila, ay hindi mangyayari kundi niloob ng Panginoon Diyos. Actually po, ang pinakamahirap sagutin, yung tanong po ni Zoe dati sa akin, bakit ako nagkasakit? Wow. Bakit ako nagkasakit? Parang gusto niya, sinasabi niya, mabait naman ako. Sabi, pagka mabait ka, good Christian ka, God-fearing ka, iingatan ka, di ba paano mo sasagutin bilang isang ama yun? Sa katulad natin, mauunawaan natin na pagsubok. Pero sa batang 11 years old, 12 years old, 13 years old, paano ko po ipapaliwanag sa kanya yun? Pero at the end of the day, nagugulat ako, matured thinkers na po pala sila. Hindi ko akalain na gano'n na pala silang mag-isip. So, ito pong experience namin, kaya nangyari sa amin, may dahilan. Una, tinetest yung faith natin kung magbabago ba kami sa pagtingin sa Panginoon. Pero on the contrary po, tita, yung pong pagsubok na to, lalong nagpalapit sa amin sa Panginoon Diyos. As in, hindi lang po kami, gaya nga po nung sinabi ni Rosel, buong pamilya, yung side po niya, tapos yung side ko, tapos yung ibang mga kaibigan po namin, online. As in, every night, 9 o'clock until now, kasama po kaming nagpe-pray, lumuluhod sa Panginoon Diyos para magsabi sa Kanya, magtiwala po sa Kanya. Kasi tingin ko, ang number one na dahilan doon para huwag kaming lumayo sa Kanya. Itong pagsubok na to, para lalo kaming sumandal. Draw you closer. Sa Kanya. Yun po ang tingin ko, yun ang pinakamalaking nangyari sa atin eh. Ano man? Yeah. Sobrang dami po naming natutunan na until now at sigurado pong mas madadala pa po namin. Ako po, honestly, sinasabi ko nga kay Anthony, nag-iba po yung pananaw ko sa buhay. Nag-iba yung pagtingin ko sa pera. Nag-iba po yung pagtingin ko dun sa iba't ibang mga tao. Mas naging understanding ka. And also po, yung kanina po, going back dun sa sinasabi niyo po tungkol sa mga bata. Higit pa po pala sa ano pa mang makakamit mo dito sa buhay na to. Ang pinakamasarap po pala sa pakiramdam, yung pakiramdam na alam mo na nakapagpalaki ka ng mga ganito pong klaseng mga anak. They're not perfect, may mga in-betweens po na mga tantrums, pero yung pong hindi man po nawawala. Pero yung pong naharap po namin at hinarap po nila yun with all maturity, and number one po talaga na talagang nakita namin sa kanila yung pananampalataya nila. Sobrang wala pong makakatumbas na kahit ano pong kayamanan nun or tagumpay sa mundo. Yun na po yung ultimate para po sa amin. Binanggit mo kanina yung salitang pera. Opo. I know it was not a joke. Yeah, po. Sending your family in the hospital sa ibang bansa, especially Singapore. Paano kayo nakasurvive? Alam niyo po, ang sinabi niyo na yun na magastos. Exactly. Talagang napakagastos. Exactly. Kailangan mong mag-dispose ng property. Alam niyo, nung sinabi sa akin nung misis ko, and I admire my wife for saying this, sabi niya, kahit saan tayo tumira, basta kumpleto at magkakasama tayo. Sabi ko, okay, punta tayo sa Singapore. Kasi kung di niya sinabi yun, baka magdalawang isip ako dun sa desisyon kong pumunta ng Singapore. Pumunta po kami doon. Yes, we have our savings.
as a family. Ako naman ay matagal lang nagtatrabaho. Maayos naman ang hanap buhay natin. May konti tayong negosyo, may konti tayong endorsements, kahit pa paano. Pero iniisip ko pa rin, kulang yon. Magugulat kayo at ito, first time ko pong sasabihin sa publiko. Nung nandoon po kami, habang nasa ospital kami ni Zoe, sa hospital, ano sabi ko sa iyo, anak? Kung pwede ba akong mag-Facebook live? Okay lang po, Daddy. Kahit maingay ako, sabi ko. So, araw-araw nagpa-Facebook live po ako. Mula noong January hanggang bago kami umuwi Itong ng July 2022. po. Ito po. Okay. Alam niyo po, yung pong kita mula po sa Facebook at YouTube. Ewan ko kung dapat ko sabihin, pero sasabihin ko na, yun parang inabot ng Panginoon Diyos sa amin. Para po panggasto sa ospital. Sabi ko, wala naman ako inaasahan sa Facebook at YouTube. May sumweldo ka na 50 million dati. Para gusto mo lang malibang. Malibang. Pero ito, talagang parang tinulungan. As in, parang nung nanalangin kami, tulungan mo po kami. Parang nagbukas ng avenue, di ba? Parang yun ang sagot niya sa panalangin namin. Kasi sabi namin, hindi madali, pero tulungan mo po kaming makatawid dito. Para bang binuksan niya yun, para ito, panggastos mo sa ospital. Ito yung pupunta kami sa ospital, napapagod yung balikat ko kabibilang ng Singapore dollars. 2 minutes ka lang i-check, sobrang laki ng bill. Oo, sobra. Kasi malaki po. Malaki po talaga yung gastos. Pero gumagawa ng paraan ang Panginoon Diyos po talaga. Magugulat kayo. Talagang praise the Lord po talaga. Alam niyo po, tita, sobrang, talagang ang daming nangyari sa amin na, sobrang unbelievable. Imagine niyo po, nasa Singapore kami. Nagre-rent lang kami sa isang apartment. Yun po. At mahal sa Singapore. Alam ko yan. Opo, at mahal po sa Singapore. Alam niyo po, nakakuha kami ng endorsement. May sakit po si Zoe, palabas-masok sa ospital. Pero sabi ko, kailangan natin gawin to. May background naman po ko sa production. Kumuha po ako doon ng photographer, ng taga-ilaw, make-up. Doon po mismo sa apartment, doon kami nag-shoot. Ginawa niya studio yung apartment. Ginawa kong studio yung apartment. Kinuhanan po siya doon. Pinadala ko sa kliyente yung ganito. Umokay sa kanila. So, panibagong avenue naman po ng Panginoon na on a normal basis, hindi naman papayag yung mga tao. Kailangan nandito yan, yung kliyente, makita niya. So, sobrang bait po talaga ng Panginoon. Lahat ng pwedeng daanan ng biyaya, binigay niya po. At including po yung mga tao po talaga na tumulong din po talaga sa amin. Well, bago kami umalis, sumulat po ako kay Eduardo Manalo po, ang executive minister po na iglesia. Sinabi namin na kami po pupunta ng Singapore. Pagdating po namin doon, inasikaso po kami ng mga kapatid. Banggitin ko nga yung mag-asawang Beth at Bernard. Kung po yun. As in, yung mismo tinuluyan namin, nung sila na yung nag-ocular, pagdating namin doon, kompleto na. Meron na kaming groceries. Kompleto na sa gamit. As madaling salita. Yun lang po, pang-alis na po sa isipin pa namin yun. Doon pa lang po. Tapos, nasa quarantine hotel po kami. May mga kapatid kami sa iglesia na magdadala ng pagkain. Ay, sabi ko, ito, kinikilabutan nga ako. Parang, lahat po ng kailangan mo, ang Diyos talaga gagawa siya ng paraan. Pero, gaya nung nabanggit nyo, meron din po kaming nakilalang mga tao doon na mga may sakit, na malubha din yung sakit. Na nung nakausap ni Zoe, nag-transplant din po si Tita Nona. Nung nakausap po siya ni Zoe, tingin ko lumakas ang loob ni Zoe. Kasi nag-transplant din po siya. She was 60 plus years old. Kahit pa paano, na-motivate si Zoe na huwag kang matakot dito sa prosesong dadaanan mo. At marami pa pong iba, mga Pilipinong nurses. Na sobrang inalagaan po kami talaga. Inalagaan po kami. Talagang, at marami pa pong iba. If I may, Zoe, anong gusto mong kunin in college? Meron kang, I want to be like this. Ito ang gusto kong maging doktor. I want to be a music producer po. Oh! She loves music po. Talaga? So, gusto ko po mag-music prod na course po in college. And then, if I can po, I want to study abroad po after that po. She's very into K-pop po. Oh. Sobrang mahilig po siya sa mga music. Normal yun. Dito sa yung mga matatanda nga Kasing edad ko, nagkakahilig ko, di ba? Tsaka po, musically inclined po talaga siya.
O si Helga naman. I want to take up interior designing po. Kasi, I play games po, like yung mga games po na magde-decorate po kayo ng kwarto, and ako po mismo, sa kwarto ko po, gulat po sila, Mami, nag-order na lang po ako ng bagong carpet sa kwarto ko. Oo. So ngayon pa lang talaga, lumalabas na. O, yung interest nila. Yan po naman ang problema at natutong More umorder. din, yung pandemic. May dumarating na tumatawag yung nakamotorsiklo. mga May in-order po si Helga, si Zoe, pambihirang pati. So, For me po, I just really want to, like, after all the things we've gone through po, I just want to live life at the fullest po. Like, I won't waste time po anymore because yun nga po, hindi ko po alam kung baka bukas po, wala na po ako. Like, even in situations, like, kahit na wala po kayong sakit, you don't know paglabas niyo po ng bahay kung ano po mangyari sa inyo. I just want to not regret doing stuff po. Like, I want to... good stuff lang. Yes, good stuff po. I mean, like, yung mga things po na kinatatakutan ko po gawin, I wanna try to be better po. Like, if there were things po that I wasn't able to do before po na dahil bawal po, gagawin ko na po siya ngayon. Like, for example, going out with my friends po dati, super bawal po talaga. Kahit na pumunta po sa bahay, bawal po. Kahit na nakamask, full PPE po, bawal po sa akin yun. But now po, I was able, like, kanina lang po, I was with my friends, so I was able to go to school. Just like any normal yes, kid. po, just like any normal kid. Yun na po talaga yung gusto kong I just want to be a normal kid po. Yun lang po talaga. I want like yung mga, like last year po, during summer po kasi that's usually the time where everybody hangs out po. Mga kaibigan ko po, they were hanging out while I was in Singapore po. And yung mga past years po during the pandemic, I want nasa 2023 po, especially in the summer po when we don't have classes, I want to be able to hang out with people more. Like mga pinsan ko po and my friends. I want to do the stuff that we used to do before po, and para mas maging na po namin ulit yung closeness namin like before po. Tama si Mami Sel po, they deserve all this dahil yung pinagdaanan nila, Yung na-deprive sila ng ang hirap po nun sobrang hirap. Tapos sabay pa nga yung pandemic and all. I'm sure yung ibang mga bata, ganun din po yung experience nila. Sa kanila, mas mabigat pa yung pinagdaanan nila. So, okay lang yan, pero ngayon lang yan. Tsaka, tita, deserve po talaga. Ikukwento ko lang, i-flex ko na. Sa kabila po nung pinagdaanan, napaka-supportive ng school, nag-homeschool si Zoe. Ngayon pa lang po siya nagre-regular school uli. Meron lang po kasi kaming konting rule sa bahay pagdating sa pag-aaral na dapat po, hindi bababa yung average nila ng 90. Wow! And sila pong dalawa, this last quarter lang po, exceeded that. Wow! So si Zoe po, kahit na halos ano lang ang na-take up niya last time, talaga pong sabi niya nga, she wants to do better. Pati po sa pag-aaral. Ang average niya, 92 plus. Helga, ganun din, ang taas din po ng average nila. So, they're doing their part. Ako, Kaya 86 po, ako. Akala ko 76 eh. kaya po sobrang they deserve that po. And they already know. Hindi po kasi kami yung specific sasabihin kung ano yung bawal. Sasabihin lang po kahit po sa akin bilang asawa, ang sasabihin lang po ni Anthony, alam mo naman kung anong mga aral, alam mo naman kung ano yung mga hindi dapat, kung anong mga bawal. Huwag mo lang gagawin ng mga yun, and other than that, walang problema. Kung pangyayari na yon, lalo lang naming na-realize na wala talaga tayong magagawa kung sa sarili lang natin. Kailangan talaga yung ang tawag po namin sa Tagalog sa aming mga iglesia ni Cristo, naglalagak po kami ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Every step of the way, kahit ano plano, kahit ano ang mga ginagawa namin, kailangan para bang nakakonsulta ka sa Kanya. Sana po tama yung desisyon namin dito, gano'n. Tingin ko po, napatunayan namin nung mga panahong yan na wala kami. As in, wala kami. Yung kung meron man kaming tinatangkilik, meron man kaming katangian, wala lahat yun pagka inalis ng Panginoon Diyos. As in, wala. Kaya sa Kanya po lahat yun. Ikaw. Natuto po kaming mas maging kontento na kompleto lang kami. Yun po kasi kami, yun yung naging ko lagi eh. Yun lagi po iniisip ko na
basta kumpleto tayo, okay to, malalagpasan natin lahat. Kasi di ba po, before, aminin naman natin, ang dami mong gustong ma-achieve, ang dami mong mga pangarap sa buhay, para sa negosyo, para sa mga anak mo. Pero nung nangyari po sa amin lahat ng mga magkakasunod nga po na mga hindi magagandang pangyayari, ang gusto ko na lang po, basta kumpleto tayo, magkakasama tayo, matatag yung pananampalataya natin, ang Panginoong Diyos ang Ama ng bahala. Ako, maraming salamat po, Tita. Meron po kaming programa ni Jerry Bahag daily sa DZRH 6 to 8 in the morning, 2x2. At binigyan po tayo ng pagkakataon na bumalik sa mainstream television. Ang Kuha All ay umi-air na po mula po nung last month. Parang nakaka-7 episodes na po kami. Salamat po sa pagsama nyo. Every Saturday po yan, alas 5 ng hapon. At maganda naman po ang feedback. Samahan niyo po kami. At yun po, malaking bagay po sa amin na nalalaman po namin na sinusuportahan niyo po kami. At thank you po sa lahat po ng nag-pray, nakisama po sa pag-wish na gumaling po ang anak po namin. Hindi po namin yun makakalimutan. Alam niyo po kung sino kayo. Hindi naman namin kayo kilala. Hindi niyo kilala ng personal si Zoe. Pero ramdam po namin kung paano po kayo nag-care para po dito kay Zoe. Thank you so much po. Tita, thank you so much po sa inyo. Kasi po yung mga ganitong klase ng mga interview, though syempre nagiging emotional tayo dahil naaalala natin, opo. Pero ano po, it's also a bonding for us to remember what happened and then kung ano man po. Kasi ngayon, we tend to get busy na po dito sa mga nangyari sa buhay natin. So, pinapaalala sa'yo anong pinagdaanan mo and ano yung mga natutunan mo. So, ito pong mga ganitong klase. Mamaya po, sigurado po kanya bago matulog. May continuation pa po yan kay Daddy. Kasi may ganun po kami. Meron kaming family hour, nag-uusap kami. So, Which is good. Opo, na parang mapagkukwentuhan pa namin, maaalala namin. So, it's a good bonding for us. And at the same time, na lagi po namin sinasabi kay Zoe, ito yung dahilan kung bakit tinatanong mo noon, di ba? Sa sobrang dami nung napapalakas mo, nabibigyan mo na inspiration, ikaw yung naging instrument ni God. So, nagpapasalamat po kami again sa lahat po ng mga tao na nag-pray para po kay Zoe, para po sa pamilya namin. At maraming salamat din po dahil po nabigyan po muli kami ng pagkakataon na makabalik po yung mga negosyo po namin ngayon. Ito pong Katunyings, yun pong Outbox Media, we're into events po. Buhay na po ang events industry ngayon. Sunod-sunod ang mga events and even mga video production po. And for 2023, we're really looking forward po na mas maka-adapt po tayo dahil nandito pa yung pandemic. Mas maging healthy po tayo. Yes. Mas ingatan natin yung mga sarili natin. At kahit anong mangyari, tita, kahit anong mangyari po. At the end of the day, yung family talaga. Make time for family po. Yun. I want to thank everybody po for supporting us, especially my sister po. Even na kahit akala ko po nobody knows me, I'm just that side character po nung buhay nila. Pero, You're not a side character. one time po, You're the hero. I remember na pagka people recognize my sister in public, they also recognize me, and it really makes me happy. And like, thank you po, because you guys always make us strong. It's my dream to be. Anong sinasabi? Anak ka ni Anton Taberna o ni Rosel Taberna? Hindi po, yung sister ni Zoe. Sister ni Zoe. Okay. Alright. And then? I just wanna, yun nga po, I just want to say thank you po, because those kind of people po are the people who make us strong po. Na kahit there are many times po where we just want to cry, just break down, even when we're sad. They're the people that give us confidence and strength po to be happy and to continue supporting each other po. Very good. And of course, Zoe! I want to say thank you din po sa lahat po nag-support po sa amin all throughout this. And I'm lucky po that people like this po are prayed for me po during the time that I was having a hard time. Kasi alam ko naman po na sobrang dami din pong ibang may sakit po katulad ko, but they didn't have this many people to support them. So I'm very lucky to have that. And to all the people that are going through what I went through po, I just want to say that you're going to be okay. Just fight for your loved ones. If you don't want to fight for yourself, fight for your loved ones. And you're gonna be fine. You're gonna be fine. I'm a kid, and I know that a lot of people older than me and younger than me are going through this. But I know that they're gonna get past it po. So,
if ever you're sick or you have leukemia like me, good luck. I'm rooting for you. I'm proud of you no matter where you are right now. Bago tayo magpaalam, bago ko kayo pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Of course, I'd like to thank Catonins. Ito po yung aming magandang location ngayon. Kukunin natin itong one of our sponsors. Sana pumayag sila. Wala silang choice, on the spot, di ba? Yes. O, di ba? Ang galing ng set designer ni Tita. Napalaki niyo itong maliit. Mama Richie. Ito lang aking team, Iba kayo. Sina Jom. Maraming salamat, Pandan Asian Cafe. Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beautyderm, Nutritech, maraming salamat Jos de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care, Vanilla Skin, at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Seal Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Suga Jimenez, Bebot Santos of Coloreti Clothing, Studio Manila Bulletin. Maraming salamat syempre kay Bobby Ricantina. And of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. And of course, alam nyo, halos hindi ako, di ko alam kung mixed emotions ako ngayon, anak eh. I mean, umpisa pa lang na nagkukwento si Tunying dito para akong dinudurog ang puso. Of course, like, I know how it feels being a mother myself, di ba? So, ramdam na ramdam ko, and I think ganun din ang nararamdaman ng ating mga manunood. Thank you so much for sharing your beautiful life story. Di ba? And sabi ko nga sa inyo kanina, this is an inspiration. Not only for me, but to everyone. Maraming salamat. Thank you po. Group hug! Thank you! Love you guys. Love you mga anak. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all.